What's up, guys? DJ John D here, and welcome to my YouTube channel, DJ John D TV. At ngayon pag-uusapan natin itong si Carlos Yulo. Alam naman natin si Carlos Yulo yung kamakailan lang ay nanalo ng dalawang gold medal sa gymnastics sa Olympics. Nakakatuwa dahil si Carlos Yulo nagbigay ng karangalan sa bansang Pilipinas, ating bansa. Matapos ang kanyang mga paghihirap, in spite of yung mga naging problema niya sa buhay, lalo na yung personal na buhay na pag-usapan natin mamaya yan. Eh ito, nanalo siya. Nakakatuwa. Congratulations sa dahil din tatanggap siya ng condominium, I believe, at milyon-milyon piso. Galing, nakakatuwa. Pero yun nga, in spite of yung kanyang pagkapanalo, merong mga issues sa likod nito. May problema siya. Specifically sa kanyang nanay, sa kanyang ina, no? So palang nanay niya kasi noon pa man, pagka may mga napanalunang premyo si Carlos, mga pera, winawaldas ng kanyang ina. Halimbawa, ginagastos sa kasino, inuubos sa kasino, inuubos sa mga bisyo, bili dito, bili doon. Nakakalungkot din na imbis na siya ang suportahan ng kanyang ina, ang sinuportahan ng kanyang nanay ay yung Team Japan. Kaya yun, marami sa mga netizens sa social media ang nag-react at ang sinabi nga nakarma daw itong ina ni Carlos Yulo na si Angelica. Yun nga yung isang article sa Bandera. Ina ni Carlos Yulo kinarma matapos suporta ng Japan. Isa sana isipin mo, no? Nanay mo ang sinuportahan ibang bansa o ibang ibang tao imbis na ikaw. Diba? Ang laking sample na nakakaano yun, no? Nakaka-bad trip yun, no? Well, anyway, yun nga, nanalo si Carlos. So, pahiya yung nanay niya ngayon. O ano ka ngayon, in your face. Nakakalungkot lang talaga no? May mga ganitong magulang na imbis na suporta ng anak, pahirap pa. At ayun nga, ang dahilan pa ng ina ay, nanay ako eh. Di ba ako nagpalaki sa'yo. Ang sabi sa isang post, hindi niya na-deserve ang suporta ko at matawag na anak. Sabi ng nanay niyan, si Angelica, no? Olympics champion ka nga, pero di kami proud. Wow, hindi ano. Walang anak ang nagdadamot sa magulang. Ganun. Tandaan mo yan. Wala ka dito sa mundo kundi dahil sa akin. Wala kang utang na loob. Wow. Parang mali yata yung ganitong mindset ah. Oo, ikaw ang magulang. Ikaw ang nanay, ikaw nagpalaki. Pero hindi mo dapat sinusumbat yun. Diba? Nanay ka eh. Magulang ka. Tatay, nanay, obligasyon niyo yan. Palakihin ng anak. At hindi pwedeng isumbat yan na paglaki nila, oh, ako nagpangaral sa'yo, ako bumuhay sa'yo, bigyan mo akong pera. Yung makinikita mo akin, hindi ganun. Kahit na nagkaroon na ng edad yung bata, nagkatrabaho, hindi mo rin pwedeng ipasa sa kanya yung obligasyon mo sa kanyang mga kapatid. Pero ibang topic na yun, siguro pag-usapan natin sa ibang video. Pero, ayun nga, hindi mo pwedeng isumbat na ako, nanay mo, ako nagpalaki sa'yo. Wala ka dito kundi dahil sa akin. Mali yun eh. Hindi dapat ganun. Kung ano yung pera ng bata, pera niya yun. Dapat ang instinct ng magulang, itatabi yun para sa future ng bata. Kaya nga marami, di ba, yung tinatawag na parang trust fund or something. Kapag bata pa yung halimbawa, artista o kung ano man, basta may pera siya, tinatabi sa bangko, iipunin, marami nito sa mga artista eh. Tapos pagka nakaabot siya sa certain age, usually 18, o pag mature na siya, depende na rin sa usapan yan eh. Usually merong attorney involved yan eh. Diba? Doon lang gagalawin pag yung bata nandun na sa sapat na edad o sa edad na nakasulat sa kontrata. Kanya yan eh, pera niya yan eh. Tapos doon na lang pag-uusapan kung paano gagastusin. Pero
ultimately desisyon na ng bata, desisyon na ng anak kung paano gagastusin yung pera. Puwede mag-suggest yung magulang, pero wala siyang final say dun kasi nga pera yun ng bata. Ngayon sa pagsuporta naman, grabe naman. Sinuportahan pa ng nanay yung Japan. May kamag-anak ba siya sa Japan? Ewan natin, pero hindi mo na kasi sinuportahan anak mo. Nag-badmouth ka pa, nag-trash talk ka pa. Tindi naman ng nanay na 'to. Kaya halimbawa sa ganitong sitwasyon yung anak o itong si Carlos, nagpasya na humiwalay na sa nanay or itakwil niya yung nanay, hindi natin siya masisisi. Hindi siya pinakitaan ng maganda ng kanyang ina. Tama lang yun. Sabihin ng iba, kahit anong mangyari, ina mo pa rin yun. Hindi rin eh. Nanay niya yun. Oo, tama. Kaso hindi nga maganda yung ginawa sa kanya eh. Ano pa gagawin niya? Lalapit pa siya ron, lalo lang siyang ano yun, gagawa ng masama. Karapatan na niya humiwalay doon, lumayo doon. Kung dito sa Amerika yan, pwedeng ilayo ng ano yan, ng gobyerno. Kasi syempre, child abuse yun eh. Lalo na kung minor. In this case, sabihin natin may edad na itong si Carlos, mas lalong pwede na siyang magpasya, magdesisyon. Sana yung mga magulang, wag naman ganito sa kanilang mga anak. Ano? Yung inaabuso, hindi inaalagaan na maayos, pinababayaan. No? Wag ganun. May mga ganyan eh, no? Dumadaan na nga sa pagsubok yung anak. Nahihirapan na nga yung bata sa sitwasyon sa school, mga kalaro, kaibigan, sa buhay. Pero ano ginagawa ng nanay? Wala, pabigat. Lalo pang inaaway. Tapos hindi dinidepensahan. Hindi pinupuntahan yung mga taong dapat kausapin para maayos yung problema ng anak. So in this case, nasan kaya itong si ano, yung nanay niya? Wala. Buti na lang kahit pa paano, nandun yung girlfriend ni Carlos. Na ang pangalan ay Chloe, di ba? Meron ng mga post na saan matapos manalo ni Carlos, nag-celebrate sila. Nakakatuwa, supportive. Ang ng girlfriend, swerte ni Carlos diyan. Sana nga maging maganda ang kanilang samahan habang buhay. Nandun din ang kanyang ama. Ito paano, nagbigay ng mga pahayag, suporta. Meron din isang tumutulong kay Carlos, isang babae na nagngangalang Cynthia Carion. Ang sabi nga ni Carlos sa isang post ang daming taong tumulong sa akin. Si Ma'am Cynthia, lahat po inaaway niya para lang suportahan ako. Siya yung tumayong magulang ko po. Naniwala po talaga sa akin. So, parang tumayong nanay-nanayan niya. At Carlos, huwag kang mag-alala. Mga Pilipino, sama ako. Sinusuportahan ka. Mabuhay ka. Maraming salamat sa mga ginawa mo, sakripisyo. Sana umunlad ka pa. Sana lumago pa at sana maging successful ka pa sa iyong career. At yan nga, kung mapapansin natin, meron bang mga tao, lalo na yung nanay ni Carlos, ang hindi sumuporta sa kanya, pinabayaan siya, marami pa rin namang sumusuporta. Meron pa rin namang kaibigan, girlfriend, na karamay niya. Ganun din dapat sana tayo sa buhay, no? Kahit may mga taong tinabla tayo. Tandaan nyo, may mga nagtitiwala pa rin sa atin at handang tumulong. Lalong-lalo na nandiyan ang Diyos. Salamat sa panonood. Don't forget to like and share this video. At pakisubscribe na rin sa aking YouTube channel, DJ John D TV. Have a nice day.